To be honest with you, mga kapatid, meron po tayong dahilan para pasalamatan ng Diyos. Amen? Bigyan ko po kayo ng dahilan para pasalamatan niyo ang Diyos. Yung pagtulog po natin, desisyon natin. Amen? Pero yung paggising ninyo, desisyon ng Diyos. Sapagkat wala akong pwedeng magsabi kung siya gigising pa kinabukasan. Psalm 121 verse 4, ang ating Diyos ng Israel, ang Diyos ng Israel ay hindi natutulog. Amen? Bakit hindi siya natutulog? Binabantayan po tayo ng buong magdamag at sinisiguro niya na bukas ng umaga, lahat tayo ay gigising. Amen? And that reason is enough for Him to give Him thanks. Sapat na po yun, mga kapatid. The mere fact na narito ka, niloob ng Diyos, na bumangon ka sa iyong higaan, gumising ka, tumayo ka, enough na dahilan para po siya ay ating pong lubos na pasalamatan. Hindi lang po tayo sensitive sa marami pong bagay na ginagawa po sa atin ng ating pong Diyos. Pero kung sensitive po tayo, marami pong dahilan para po natin sabihin, Lord, thank you sa lahat po ng bagay. So tayo po'y mag-aral ng salita po ng Diyos. Kung sumunod ka lang sa inutos sa iyo at along the way may nangyaring hindi maganda, sino ang sisisihin mo? Yung nag-utos o ikaw na sumunod lang doon sa utos? Sure ako, ang blame nito doon sa nag-utos. Amen. Pero paano kung sabihin ko po sa inyo na kaya nangyari yon dahil merong gustong ituro sa kanilang Diyos na hindi nila natutunan kahit paulit-ulit na ito'y itinuturo. So ngayon pong umaga, yan pong pag-uusapan po natin sa mensaheng pinamagatan ko pong ang hirap turuan. Say it again. Pagandahin natin, hindi na natuto. Katahin na natin. Amen? Ang hirap turuan, hindi na natuto. Alam niyo po ba yung hibala na ginawa po ng Panginoon kung paano po niya pinakain yung 5,000 na lalaki, hindi kasama ang mga babae, maging ang mga bata? Alam niyo po ba istorya na yon? Okay. Dahil po sa himalang yon na nasaksiyan po ng kanyang mga alagad, nabus po yung kanilang pananampalataya. At pagkatapos po ng event na ito, muli po silang sinubok ng ating pong Panginoon. At bigyan po natin kukunin yung ating pong pag-uusapan sa tekstong Marcos 6:45. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila'y pinauna niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Habang pinapauwi naman niya ang mga tao at matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. So, makikita po ninyo, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Pinauna. Ito po yung utos sa kanila ng ating Panginoon na kanilang sinunod. Pero, hindi sila sinamahan ng ating pong Diyos. Amen. Dahil umakyat po ang ating Panginoon sa bundok para po manalangin. Okay. Just to make it clear. Sa verse 47, nang sumapit ang gabi, nasa laot na ang bangka, habang si Jesus naman ay nag-iisa na sa bangka. Okay. Kanina, nung pinasakay, umakyat ang Panginoon sa bundok para manalangin. Umakyat si Jesus sa bundok, nanalangin, at sabi rito, hating gabi na. Ngayon, hating gabi na. Nasa pangpang na si Jesus, wala na sa bundok. Sa tingin nyo, ilang oras ang lumipas na sandaling nyo? Nung umakyat siya, nanalangin, at yung kanyang pagbaba para siya makarating sa pangpang. Estimate lang, roughly. Any idea? Hindi naman accurate ang magiging sagot natin . Bakit? Kasi hindi natin alam yung time frame nung pag-akyat at kung gaano kataas yung kanyang inakyat . Hindi natin nakita yun . Tama po. Pero meron akong sasabihin for sure. Kapag nanalangin ng Panginoon, hindi bababa ng isang oras. Saan ko binase? Kung natatandaan niyo po nung nasa Garden of Gethsemane siya, nung natutulog yung mga alagad,
Ano sinabi niya? Hindi ba niyo ako pwedeng samahan kahit man lang? So meaning, para sa Panginoon, normal na yung manalangin siya na isang oras. May kasama siya noon. Paano kung nag-iisa? So ngayon, sabihin natin, ilang oras kaya? Ha? Pinaka-close siguro. 3 hours? 4 hours? At most? Wala yata tao. May kausap ba ako? Sabihin natin 3 hours o 4 hours. Sabi rito, hating gabi na. Amen po. Nasa laot na ang bangka. Kung 3 hours o 4 hours na ang lumipas, gaano na po kalayo yung narating ng bangka para tumawid sa ibang ibayo, sa kabilang ibayo? Gaano na kaya narating? Kung 3 hours o 4 hours na, ang difference. 1 kilometro? 2 kilometro? 3 kilometro? Hindi naman tayo sigurado kasi hindi natin alam kung ano ang tuli ng bangka. Meron bang motor yung bangka? O ito'y sinasagwan lang? Palagay ko naman, sinasagwan lang. Pero yung difference ng 3 hours to 4 hours, mga kapatid, malayo na po ang kanilang narating. Amen po. Plus, ang sabi rito, hating gabi na. Ang pinagtatako ko po, mga kapatid, kaya ko po ito binabanggit sa inyo. Yung pong time frame na lumipas na yon, kung nasaan na ngayon, yung pong bangka, sabi ro, nasa laot na, nasa pangpang na si Jesus. Hindi na isinama na bilangin nga kung anong oras yung pong nangyari no siya umakyat. Eto tanong ko, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alaga. Ha? Paano niya nakita? Kung malayo na yung bangka at hating gabi na, at samantalang siya'y nasa pangpang pa, okay na po sumagot. Tao ba siya o Diyos? Doon lang po, kitang-kita na natin. Hindi ho siya ordinaryo. Siya po ay isang Diyos. Amen. Ayaw kong mamiss natin ito, yung kasunod. Okay? Sabi roon, nahirapan sila dahil pasalungat sila saan? Lesson learned. Kahit anong sikap ang gawin po natin, kung salungat tayo sa kalooban ng Diyos sa ginagawa natin, mahihirapan po tayo. Hindi po tayo makakalayo, hindi po tayo makakausad, at may tendency pa na tayo po'y lumubog. Bakit? Dahil lumalaban po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. So ano po ginawa ng Panginoon? Nung madaling araw na, ano ginawa ng Panginoon? Sumunod siya sa kanila na lumalakad, ulitin ko po ulit, nang makita ni Lord yung bangka na nasa laot, ating gabi na. Sumunod siya, madaling araw na, at naglalakad sa saan? Tanong uli, kung madaling araw na siyang sumunod sa kanila, paano niya inabutan yung bangka sa layo na ng narating kung naglalakad lang siya? Gusto ko lang po kasing maglaro ang mga isip ninyo. Kung sino talaga. Kasi dito magpapakilala si Kristo. Kasi kaya yung sinabi ko rito, ang hirap nilang turuan, prior to this, naghimala ang Panginoon nung pakainin niya ang 5,000. Pero hindi po sila natuto doon sa karanasan na yon dahil dito, hindi nila nakilala kung sino pa rin si Kristo. O di nasundan, amen. Madaling araw. Ang layo na ng pagitan. Tapos naglalakad ka lang.
sa ibabaw ng tubig. Paano mo ito napuntahan agad at nasundan? Pangalawang tanong ko, paano niya nalaman kung nasaan yung bangka ng mga alagad kung may mga kasabay na mga bangkaring naglalayag? Paano niya na-pinpoint sa dilim ng karagatan kung marami ang naglalayag that time? Paano niya na-pinpoint na yung bangka na yon ang sinasakyan ng kanyang mga alagad? Hindi ko masagot. Kapag ang gagamitin mo lang ay yung normal mong kaisipan. Kaya hindi ko makita kung paano nila nasasabi na ang Panginoong Hesus ay tao. Hindi ako makumbinsi. Dito sa mga bagay na ipinakikita niya at ginagawa niya, hindi ito kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Amen. Andiyan ba kayo? Unang puntos natin. Minsan, ang unos natin sa buhay ay kalooban ng Diyos. Agree? Huwag po ninyong isipin na dahil sumunod po tayo sa kalooban ng ating Diyos, ay exempted na po tayo sa bagyo at unos. Hindi po magiging madali ang lahat. Pero base po dito sa pangyayaring ito, ang bagyo ay nagtuturo sa atin para tayong matuto. Matuto saan? Matutong umasa sa Diyos at magtiwala sa Diyos. Amen. Hindi po dahil nakakaranas po tayo ng bagyo at kahirapan ay iniwan na po tayo ng Diyos. At kita naman po natin dito, sinundan sila nino ng ating pong Panginoon. Listen, church. Huwag mong isipin na mali ang iyong direksyon dahil lamang naging mahirap ang dinaraanan mo. Ulitin ko po Huwag mong iisipin na mali ang iyong direksyon dahil lamang nahirapan ka, mabato at masalimuot yung dinadaanan mo. Amen. Hindi ho naligaw ang mga alagad sa kanilang landas. Hindi po sila lumihis sa utos sa kanila ng ating pong Diyos. Pero sa kabila nito, nag-struggle sila at nahirapan. Amen. Meaning, ang kahirapan ay hindi tanda na mali ang ating ginagawa. Hindi dahil may pagsubok tayo, wala na tayo sa kalooban ng Diyos. Say amen. Pero hindi rin po masama ang magtanong, Lord, kung kalooban mo ito, bakit nahihirapan ako sa buhay? Kung kasama ko kayo, bakit maraming sagabal at hadlang? Hindi kaya mali ang aking direksyon? Hindi kaya mali ang aking mga desisyon? Pwede tayong magtanong. Amen. Para mo masagot kung ano ba talaga yung bagyo na dumating sa ating buhay. May dalawang uri ng bagyo. Bagyong number 1, ang dulot po ng bagyo sa buhay ay pagsuway. Kanino nangyari ito? Kay Jonah. Yung isang bagyo, mga kapatid, ay bunga ng pagsunod. At yan yung nangyayari ngayon saan? Sa mga alagad. Amen. Ang bagyo ay hindi parusa, kundi pagsasanay. Kaya hindi po natin ito dapat iwasan o atrasan. Kung iniisip mo, dahil nahihirapan ka na sa paglilingkod mo, isa itong bagyo, huwag kang bibitaw. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. At kung iniisip mo na isang bagyo, yung nangyayaring pagsubok sa pamilya mo, huwag mong iisipin na iyon ay dahil nagkulang ka sa Diyos sa mga ginagawa mo. Bagamat pwede namang mangyari na tayo rin ang naging dahilan. At kung nahihirapan tayo na makatake off, huwag mong iisipin na pinagsarang ka ng Diyos ng pinto. Don't ever think that way. Amen, mga kapatid. Sa halip, itanong mo ito sa Diyos, Lord, bunga ba ito ng aking pagsuway
na kailangan kong pagsisihan o ito ay isang pagsubok mo sa akin na kailangan kong pagtiisan? Dalawa lang yan. Ito ba, Panginoon, ay bunga ng aking pagsuway na kailangan kong pagsisihan o ito ay isang pagsubok mo sa akin na kailangan kong pagtiisan? Yan ang mga bagyo na pwede nating hinaharap sa ating tubahan. Pangalawa, nakikita ka ni Lord kahit hindi mo siya nakikita. Tama? Nakita sila ni Jesus, pero sila hindi nila nakikita kung nasaan na nakatingin sa kanila. Ano ibig sabihin ito sa atin? Church, hindi ho, dahil hindi natin nakikita ang Panginoon, ibig sabihin wala siya. At kapag nararamdaman po nyo na nag-iisa ka, tandaan mo lang yung ipinangako niya sa iyo, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Amen? Amen? Alam niyang lahat ang nangyayari sa iyo. Pero minsan, idinidelay niya yung pagbigay ng saklol. Can you imagine, nakita niya na nag-i-struggle na yung mga alagad? Hating gabi pa lang, nag-i-struggle na. Pero sumunod siya, madaling araw pa. Dahil gusto po ng Panginoon na may matutunan sila dun sa mga karanasan na inalaw ng Diyos na maganap sa buhay nila. But it doesn't mean na hindi po sila nakikita ng ating Diyos, hindi sila naririnig ng Diyos. Nakikita sila, alam ng Diyos ang nangyayari sa kanila, nakikita sila ng Diyos, naririnig sila ng Diyos. Tingnan po ninyo. Basa. Nakikita ko na labis na pinahirapan ng hit sa aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis. At narinig ko ang kanilang pagdaing. Anong ginawa niya? Hindi natin nakikita ang Panginoon, pero ikaw nakikita niya. Amen? Alam niya kung ano pinagdadaanan mo, alam niya kung ano nangyayari sa iyo, kaya huwag mong iisipin, mga kapatid, na dahil hindi mo maramdaman, na parang laging nandyan siya sa tabi mo. Lagay mo lang sa isip mo, kapatid, nandyan siya dahil sa pangako niya. Amen? At dyan po pwedeng lumakas ang ating loob. Pangatlo, madalas, dumarating ang Diyos sa paraang hindi natin inaasahan. Verse 49, nakita ng mga ito na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala niya siya isang, kaya sila'y, ano akala nila kay Lord? Tanong, nagbago ba ng anyo si Jesus? Ba't nasabi nila ito? Kasi kung hindi naman nagbago ng anyo, kasama mo lang kanina, nagkahiwalay lang kayo ng konting oras, at nakita mong nanuwalakad, ang sabi mo ay, multo, ba't hindi mo na-recognize? Ha? Dahil hindi po nila inaasahan na sa ganung paraan, ay susundan sila ng ating pong Diyos. Amen. Hindi na inaasahan na sa ganung paraan darating ang ating pong Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano dinulot nito sa kanila? Dapat nga po joy Nung makita, ay, si Lord, hindi ay multo. Multo, threat sa kanila. Dito ko lang muna napatunayan. May multo pala. Amen. Kasi hindi naman ako nagsabi, sila. May multo So, ibig sabihin, sa isip at puso nila, talagang merong multo. Tama po?
Ang sabi rito, tingnan niyo kung paano nag-react nung makita nila. Verse 15. Takot na takot silang lahat. Ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. It is I. Lakasan niyo ang inyong loob. It is I. Kapag puno ng takot ang atin pong mga puso, mali na po ang pagkilala natin sa Diyos. Ang takot ay nagpapapangit sa ating pananaw. Kaya nasabi nila, multo. Dumating si Lord Jesus, hindi lang para alisin sila sa gitna ng bagyo o pagsubok. Dumating si Lord para ipahayag sa kanila kung sino siya talaga. Kaya sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Bakit nga po? Dahil nga, hindi pa rin sila natuto. Doon nga sa himalang ginawa sa kanila ng ating Panginoon prior. Dito na naman sa himalang nakita nila na ang kanilang Panginoon ay kayang lumakad sa ibabaw ng tubig. Church, isang bagay ang alam ko. Kung lubos nating kilala ang Panginoong Diyos, kahit meron po tayong bagyo, hindi mawawala sa atin ang kapayapaan. Amen. Kahit nasa gitna ka ng bagyo, kahit ongoing pang bagyo sa iyo, kung lubos mong kilala ang Panginoon, hindi ka panghihinaan ng loob at laging meron kang kapayapaan. Bakit ito po sinabi? Nung umakyat, nung sumakay siya sa bangka, ano nangyari? Sumakay siya sa bangka, pumayapa ang hangin. Sinaway ba niya yung hangin? Opposite po ito doon sa isang senaryo na natutulog ang Panginoon na inabutan sila ng bagyo rin sa gitna. Amen? Tapos ginising sila ng mga alagad. Lord, wake up! Di ba? Malulunod tayo. Tumayo ang Panginoon. Lilit ng pananampalataya nyo. Tapos sabi ng Panginoon, hangin, huminto ka. Alon, tumigil ka. Sinaway niya yun eh. Amen? Dito, walang pagsaway. Nung sumakay lang siya sa bangka, ano nangyari? Pumayapa ang hangin. At sila'y hanggang pagkamangha na lang ba? Magkaiba kasi yung pagkamangha doon sa pagkilala. Kasi kung kilala mo talaga kung sino siya, ano man yung gawin niya, nakakaiba o supernatural, hindi ka na masusupresa. Bakit? Dahil kilala mo na siya kung sino siya. Kaya mo nang padaliin, pagaanin, yung mga bagay na nakikita mong parang mahirap para sa atin. Knowing who He is, kasi wala siyang hindi pwedeng gawin eh. Tama po? Wala siyang hindi pwedeng gawin. At ipinakikita po niya ito sa kanila. Pero hindi pa rin nilang matandaan yung bagay na itinuturo sa kanila ng ating pong Diyos. Sapagkat hindi pa nila, tingnan niyo po nangyari. Ang tunay na himala ay hindi ang pagkawala ng bagyo. Ang tunay na himala ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng bagyo. Amen. In His presence, there is peace. In His presence, there is fullness of joy. Amen ba? Oras na sinamahan tayo ng ating Panginoon, lahat po sa buhay natin pwedeng pumayapa, pwedeng matahimik, pwedeng maayos. Amen? Basta kasama natin ang Diyos. Di ba may kanta tayo? Kasama natin ang Diyos. Di ako. Parang hindi natin alam. Di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako mangangamba. Di ako
mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa, di ako. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako. Kasama natin ang Diyos. Amen? He gave us the assurance. Pero wag nyo naman susubukan, ha? Wag naman ninyong i-challenge ang Panginoon dahil sinabi yun ay susubukan ninyo. Mamaya, Bishop, susubukan ko, magsisiga ako at lalakad ako. Sunog ka, kapatid. Sunog. Amen? May mga pagkakataon na mangyayari po yung bagay na yon dahil hindi mo naman ginusto. Tulad po nung 3 Hebreo na hinulog doon sa pugon. Natatandaan niyo yan? Tama? Pinatindi ang init noon. Pero 7 times. Pero umahon sila doon sa pugon. Amoy ano? Amoy usok ba? Hindi. O ano nangyari? Tapos sabi po nung hari, hindi ba tatlo lang yung hinulog natin? Sino yung isa? Nakakita na naglalakad. Bakit ngayon 4 na sila? Sino yung isa? Sino kasama nila? Kita nyo? Kapag kasama natin ang Diyos sa anumang pong pagsubok o anumang laban ng buhay, meron tayong assurance na hindi tayo pwedeng galawin ng kaaway. Amen? Kaya pagsikapan po natin yon. Amen? Na lagi nating kasama ang Diyos. At yan po ang isa na nagiging problema natin for now. Nalayo na tayo doon sa presence ng ating pong Diyos. Kaya kung babalikan po ninyo sa Old Testament, sa lahat po ng kanilang mga battle, pagkatapos po nilang magtagumpay, gumagawa po sila ng altar. Bakit sila gumagawa ng altar? Dahil yun po, doon nila sinasabi na yung presence ng Panginoon. Kaya kami nagtagumpay kasama namin. Ano sabi ni Moses? Lord, kung hindi mo rin lang kami sasamahan, huwag mo na kaming hayaan pa na pumaroon sapagkat alam namin kung ano ang mangyayari. Kung hindi mo lang din kami sasamahan. Kapatid, iba ang pwedeng gawin ng presence ng Diyos. Kailangan nating ibalik yun. Kung gusto po ninyo na mabago, exactly yung buhay po natin. Natatandaan niyo po ba yung Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant na dala-dala po, nakasakay sa kalesa, itinutulak na ganyan. Tapos, yung anak po ni high priest na si Eli, okay, si Opni at saka si di ba, si Pinenas, kapatid, tinan nyo ito. Kaya sila nandoon, sinasabayan po nila yung kartela na sinasakyan ng Ark of the Covenant. Dahil po napakahalaga ng Ark of the Covenant. O, tinan nyo ito. Instinct po ito, Naglalakad po sila. Yung pong gulong ng kartela ay nalubog, nakanal. Tumagilid po yung pong yung kartela. Malalaglag yung Ark of the Covenant. Instinct na isang tao na nandun ka sa oras na yon, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Instinct yun, Malalaglag yung Ark of the Covenant. Aba, iniingatan nyo, presence ng Panginoon nyo. Malalaglag. Ano ginawa ng magkapatid? Sinalo, hinawakan para huwag tuluyang mahulog. Alam nyo nangyari? Namatay sila. Right at that moment. Dahil hinawakan po nila yung Ark of the Covenant. Reasonable ba? O unreasonable? Inalalayan yung Ark of the Covenant na huwag babaksak nung hinawakan na matay. O balik tayo sa simula ulit. Kung ako naman ngayon ito, at kasama ako doon sa prosesyon na yon ng Ark of the Covenant, at nakita kong tumagilid yung kalesa, yung kartela, at malalaglag yung Ark of the Covenant, hindi ko sinalo, alam kong pakialam. Ano naman sasabihin sa akin?
Talk to me, please. Talk to me. Ano sasabihin sa akin? Wala akong malasakit. Wala akong pakialam. Kapatid, yung magkapatid, nung makialam na may pagmamalasakit, hinawakan na matay. Saan mo ko dadalhin? Hindi, kayo na magsalita. Saan mo ko dadalhin? Napakatindi, di ba? Napakatindi. O, eto po gusto kong puntusan sa inyo. Hindi ho basta-basta ho kasi yung Ark of the Covenant eh. Nung nahawakan, namatay. Nagbigay ito ng takot sa kanila. Alam niyo ba kung ano nangyari? Walang may gusto ngayon na kumuha ng Ark of the Covenant. Saan napunta yung Ark of the Covenant? Kay Obed at saka kay Edom. At mula nung mapunta kay Obed Edom, yung pong Ark of the Covenant, umunlad ng umunlad. Yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pong buhay, umunlad ng umunlad. At nakita po ito ng mga tauhan ni David. Sabi, Haring David, yung Ark of the Covenant, ay hindi ho ba natin kukunin? Kayo dapat ang nagkikip nito. Di ba? Kayo dapat ang nangangalaga rito bilang hari. At hinayaan natin na kay Obed. Ito, tingnan nyo ngayon ang nangyayari sa kanila. Umuunlad ang kanilang buhay. Ikukunin ko. Kapag ang presence ng Lord ay nasa bawat isa sa atin, napakalaki ng pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Sabi nga ni David, Lord, mas gugustuhin ko pang isang araw sa loob ng iyong templo kaysa 1,000 taon na hindi kayo ang kasama. Napakahalaga para kay David yung presence ng Lord. Mga kapatid, siguro, ganun din ang i-design po natin. Na huwag tayong mawala. Nakita niyo po ba doon sa Garden of Gethsemane kung saan inilagay ng Panginoon si Eva at si Adan? Sa Eden? May nagbabantay doon. Nasa loob sila at may nagbabantay. Walang pwedeng pumasok sa Garden of Eden sapagkat may papatay. Pero nung sila'y sumuway, nawala sa presence ng Diyos, inilabas sila ng Panginoon. Ito na nangyari, sila na ngayon ang binabantayan na huwag pumasok doon sa Garden of Eden. At nawala na sa kanila yung privilege na hindi na dapat nila pinaghirapan at pinagtrabahuhan dahil ipinrovide na sa kanila ng Panginoon, mga kapatid. Ano nawala sa kanila? Yung present. Church, balik tayo sa basic. Hanapin niyo muna ang mukha ng Diyos at huwag lagi ang kamay. Kapag nakita natin ang mukha ng Diyos, kusang kumikilos ang kamay ng Diyos. Amen. Ito kasing kamay, pag hiningi mo, ito'y laging blessing, pagpapala. Pero kapag mukha ng Panginoon, yun po ay relasyon natin. Are you with me? O, sasampulan ko kayo. Doon sa nakakaalam, huwag pumibo. Kung gusto nyong magbilang, ano gusto nyong bilangin? Kotse o poste? Talk to me. Please talk to me. Ano gusto nyong bilangin dyan? Kotse o poste? Lahat ng kotse, taas kamay. Ayan. Hindi, ito. Magsasalita ka lang naman. O, lahat ng kotse. Okay. Okay, lahat ng poste, taas ang kamay. O, ipaliwanag mo sa akin, bakit poste? O, kita mo na. O, ito ibig sabihin, tama si Teacher Lerma. Marami kasi sumagot, ang gusto kong bilangin, kotse. Siyempre, ba't ako magbibilang ng poste? Alayang poste na yan. Gusto ko ang bilangin sa garahe ko, kotse. 1, 2, 3, 4. Yun ang nasa isip natin. Kaya kotse. Pero po ang totoo nun, ganito. Kapag ang sinabi mo, gusto mong bilangin kotse, eto yon. Nakatayo ka sa poste at bilang ka ng bilang ng dumadaang kotse. 1, 2. Tama.
Pero kapag ang sinabi mong gusto mong bilangin ay poste, nakasakay ka sa kotse at nagbibilang ka lang ng dinadaanan mong poste. Amen? O, nakita, bakit ko tinanong? Nakita nyo yung setting ng mind natin. Ang gusto natin agad, kotse. Sino may gusto ng poste? Iba-iba ang pananaw natin. Amen? O, sample uli. Sa India, ang baka, Diyos. Sa Argentina, ang baka, corned beef. Sa Pilipinas, ang baka, bulalo. Isang baka pinag-uusapan natin. Bakit iba't iba pananaw ng tao? Mag-isip kayo. The way you see things is you are. Kung paano mo tinitingnan yung mga bagay na ito, iyong ka. Dahil iyon ang nasa isip. Kaya nga dapat ang baguhin yung setting ng mind mo. Renew the mind. Hindi sinabi ng Panginoon, renew the heart. By the renewing of your mind. Hindi sinabi, by the renewing of your heart. Bagamat ang Diyos ay nakatuon hindi sa isip, kundi sa puso ng tao. Pero ang pagbabago ng puso ay unang pagbabago ng sapagkat kung ano dinidikta ng isip, doon ka gumagalaw. Amen? Yan tayo. Kaya kung hindi mababago yung ating pong kaisipan, ayan, sumakay sa bangka, pumayapa. O ito na po, verse 52 na sinasabi natin. Andiyan ba yan? O, tinan nyo to. Sapagkat hindi pa nila nauunawa ng tunay na kahulugan na nangyari sa tinapay. Bakit po all of a sudden, naglakad sa tubig, binagyo sa gitna ng laot, tapos all of a sudden, ang binanggit dito sa last ay tinapay. Saan ba sila nanggaling prior to this event? Yung naghimala ang Diyos sa pamamagitan ng ano? Hello? Yung binabanggit dito ni Lord na tinapay, nung pong nagpakain siya ng 5,000 at katatapos lang nung himala na yon prior na sumakay sila sa bangka. Pero nakalimutan na ito agad ng kanyang mga alagad. Dahil nanaig sa kanila ang takot. Hindi nila natutunan yung itinuturo sa kanila ni Lord. So, ilang himala pa ang kailangan gawin ni Lord para matuto sila sa itinuturo sa kanila. Alam niyo ba mga kapatid na inulit ni Lord ang himalang ito sa tinapay at isda para lang ipaalala sa kanila ni Lord at ipakilala niya sarili niya kung sino siya. O, tinan niyo ha? Para makita niyo. Yung pinag-uusapan natin sa Marcos 6, right? O, balikan natin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno sila ng ilan? Tandaan niyo yan, ha? Nakapuno sila ng ilan? Ilan yung lalaki? Okay. Marcos 6 yan, ha? Sa Marcos 8, inulit-uli ng Diyos. Ilang tinapay pa natitira? Tanong ni Jesus. 7 po. Sagot nila. Okay? Hindi na binabanggit dito halos yung isda. Pero mamaya ito, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang tinapay at binigay sa mga alagad upang ipamahagi saan? Ganun nga ang ginawa ng mga alagad. Meron din silang ilang maliliit na isda, hindi nakasama doon siya pinasalamat. Hindi nyo napansin? Okay. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos. Ito na yung pasalamat sa isda. Okay? At pagkatapos ay inutos niya, ipamahagi yun sa mga tao. Marcos 8:8. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin lang lumabis, ilan? Ilan? Kangina ilan yung lumabis? The same account? The same account? Hindi. Nakapuno sila ng 7 kaing. Ilan ang kumain? Verse 9.
May 4,000 tao ang kumain matapos pauwi ng mga tao. Sumakay si Jesus sa bangka kasamang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng this is another account. Now here is my point. Bakit muling inulit sa kanila ito ng Diyos? Ang isang bagay na inuulit-ulit sa iyo. Kaya niya inuulit-ulit dahil hindi ka. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa rin ba natututo? Abangan nyo yung mensahe natin sa susunod na linggo. Madaling pagpalain, mahirap pasunurin. Madaling pagpalain, pero mahirap pasunurin. Okay? O balik tayo rito. Kasi hindi pa rin sila natuto. Yung reaction nila na ipinakita kay Lord doon sa laot nang lumalakad po si Lord sa tubig, sa halip na magtiwala sa Diyos na naigsa kanila ang takot, sa halip na pagtitiwala at pananampalataya. Dito malinaw na hindi pa rin sila natuto sa itinuturo sa kanila ng Diyos kung sino siya bilang isang Diyos. Mga kapatid, sa dami na ng ating narinig, sa dami na ng mga kapahayagan na sinabi sa atin ng Panginoon, hanggang ngayon ba, hindi pa rin tayo. Ilang mensahe, ilang himala, ilang blessing, ilang karanasan ang pwede natin pang maranasan at ilang din kabiguan ang hinayaan din ng Diyos na maganap sa ating buhay. Pero hindi pa rin tayo natututo sa mga bagay na nangyari sa atin. Sana, hindi tayo yung tulad ng mga alaga. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon natuto na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat, ay tumayo.